Siyak na siyak sila kasi kilala nila ito na dati-dati nagta-tricycle, nag-jeep lang, napaka-ordinary na mga damit. Maging kongresista, naku, iba na. Ayan nga, yun ang kitang-kita ng mga taga-Marikina. Kaya itong mga taga-Marikina naku, tatakbo yata ito ng mayor. At saka yung asawa naman, tatakbong congressman. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Panelo mga kababayan. Talagang grabe na ang nangyayaring korupsyon at kriminalidad sa ating bansa, no? Under sa bangag na administrasyon. Nabinutata ni Atty. Panelo itong pagbenta ng Bangko Sentral sa mahigit 25 toneladang ginto na mayroon tayo. Na bakit nga naman binibenta to? Wala namang nangyayaring problema. Bagkus baka magiging ugat pa ng korupsyon sa ating bansa na kanyang pinasaringan nga na baka may kinalaman ito sa mga naglilipa ng luho ng mga kongreso ngayon. Naku naman po. Kamukha na lamang nila Kimbo Abante, Congresswoman ng Abra, at ngayon dumadagdag pa sa bilang itong si Congressman Jill Bongalon, no? Na dalawa sa kanyang mga koleksyon na relo tumataginting sa mahigit 1.6 to 1.7 million pesos kada isa. Grabe naman talaga. Na kung si Kimbo mga milyones na bag ang kanyang koleksyon, itong si Bongalo naman pala mahilig sa mga luxury watches. Hay nako. Na kaya ba nagbenta ang BSP para ponduhan ang luho ng mga buwayang nauupo ngayon? Grabe naman yan. Pero bagong lahat ating munang tunghayan, no, o silipin itong nangyaring pagtatalo sa pagitan nila Cayetano at Mig Zubiri mga kababayan. Huwag na natin matawag-tawag na senador ang mga ito sapagkat wala namang kwenta, wala naman silang nagagawa. Under the rules, you have 1 day. Don't give me that. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap hanggang doon na. Nag-abroad ka ba Anong gusto mo? Sindak ka ng sindak dito Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pagboto dun Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko Ipapa-50, ano mo kami? Sabi ko sa'yo, Karen, baka pwede pakiusap. This is too important. No. Under the rules, you have 1 day. Don't give me that. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap hanggang doon na. Nag-abroad ka ba Anong gusto mo? Sindak ka ng sindak dito Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pagboto dun Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko Ipapa-50, ano mo kami? Sabi ko sa'yo, Karen, baka pwede pakiusap. This is too important. No. At yun na nga mga kababayan, nakita natin ang pagiging engot ng dalawang senador sa harap ng kamara na gusto nila pasikat ang pasikatin natin mga kababayan. Ayaw magsapawan sa kanilang mga adhikain di umano na puro ngaw-ngaw lang. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Kung hindi bangag, magnanakaw, palaaway naman pala itong mga nasa Senado na hindi na nahiya sa kanilang mga aksyon. Tamang upo na nga lang sila at puro sahod, magawa pa nilang gumawa ng skandalo. Hay nako, kung kaya naman hindi maiwasang sabihin ng taong bayan na sa maraming nagdaang administrasyon, itong administrasyong bangag ang pinaka nakakahiya at pinakamagulong administrasyon na nagdaan sa bansang Pilipinas. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam mo, Atty. Sal, usap-usapan kahapon pa ito, Atty. Sal, ito din na, when it comes to pera ng bayan, Atty. Sal, syempre, very concerned yung taong bayan at mainit ito pinag-uusapan sa social media. Yung iniulat ng online aggregator na best brokers na nangungunang Pilipinas sa mga bansang may malaking ibinenta na gold reserves sa unang 6 na buwan ng taon na nasa 24.95 tons. So katumbas ng 15.69% ng ating gold reserves. Sa kabila ito, Atty. Sal ng 1.33 tons na naidagdag na gold reserves noong nakaraang taon. Samantala, nanguna naman Atty. Sal ang pagbili ng ginto ang Turkey na may 44.74 tons na naidagdag sa kanilang gold reserves. Kasi Atty. Sal, kung mapapansin daw natin, yung maraming mga bansa ngayon, Atty. Sal,
nagdadagdag sila ng kanilang mga gold reserves. So how come daw sa atin, binibenta daw natin yung gold reserves natin, Attorney Sal? Kaya nga. Ibig sabihin yan, may problema tayo sa pera. Kasi ang reserve supposed to be, kumbaga sa bangko, pinaglalaanan mo pag kailangan, pag may crisis ka, may crisis siguro tayo sa bansa, kaya nagbebenta na sila ng mga gold reserves natin. And dahil pinag-uusapan natin tungkol dyan, yung sinasabi mo sa netizens, ayaw ko kung nabasa mo na yung column ni Bobby Tiglao. Have you read that? Ano sabi niya? Nung mapanood niya raw yung kay teacher Stella at Bishop Abante, sabi niya, talagang naniniwala na siya daw na itong bansang ito ay isang hopeless country na daw. Hindi na siya ito daw si Teacher Stel. Graduate pala ito dito sa amin sa Marikina ng si Scholastica. Doon nag-aaral yung aking mga ako na mga pamangkin sa Scholastica. Tapos nag-UP siya. Pati kanyang PhD, UP. Kaya inaasahan daw ng tao dahil intellectual to, ay hindi magkakaganyan. Pero nung na-shock daw siya nung makita niya. At saka, alam mo tama yung sinasabi niya, yung logic. Itong mga ito, matagal nang nasa social media. Inilabas yung kanilang mga damit, mga sapatos, mga lata, accessories na nagkakahalaga ng mga milyon-milyon. At yung kay Speaker Martin, lahat inilabas na daw yan. Hanggang ngayon daw, wala naman silang sinasabi. Hindi nila itinatanggi yung mga na lumalabas sa social media. Which means, sabi niya, totoo. Bakit naman hindi totoo? Yung, alam mo ba, yung mga hindi nalalabas dyan, galing lahat sa Facebook account nila yun They were flaunting. Ayun nga mga kababayan, dahil sa ginagawang lifestyle check nga ng taong bayan dito sa mga young goons o House of Crocs, karamihan ngayon sa mga nasa kongreso nagsipag-lock ng profile sa kanilang mga social media dahil takot sila na makita ang lifestyle na mayroon sila ngayon na di naman talaga tugma sa kanilang trabaho at sweldo. At isa na nga rito itong si Congressman Jill Bungalon na makikita nyo sa isang larawan na from rags to riches talagang nangyari sa kanya sa 2 taon pa lang na kanyang pagiging congressman. Kamukha ni Kimbo na 2 lamang sa mga koleksyon na relo niya tumataginting na agad sa mahigit 1.6 milyon pataas. Tingnan in their Facebook account. Ayun, nasilip. Kaya ngayon nilalabas ng mga netizens. Kaya itong mga taga-Marikina naku, tatakbo yata ito ng mayor. At saka yung asawa naman, tatakbong congressman. Palagay ko malabo na. Huwag na kayong tumakbo. Talagang hindi kayo mananalo rito sa Marikina. Since you're from Marikina, Attorney Sal, anong nakikita mo parang feedback ng mga, ng mga taga-Marikina? Ay, siyempre, shock na siya sila kasi kilala nila ito na dati-dati nagtatricycle, nag-jeep lang, napaka-ordinary ng mga damit. Maging kongresista, naku, iba na. Ayan nga, yun ang kitang-kita ng mga taga-Marikina. Maiba naman tayo, Attorney Sal, naniniwala ang pamunuan ng Department of Finance na lalakas ang palitan ng piso kontra dolyar kasabay ng inaasahang pagsigla ng remittances ngayong holiday season. Samantala, posibleng mag-usap ang Department of Finance at Bureau of Customs para matiyak na makakarating sa pamilya mga balikbayan boxes na ipinapadala ng mga overseas Filipino workers. Talagang hindi mo maintindihan kung bakit napakasimple lamang naman yan. Kung bakit hindi nakakarating yung mga pinadadala. Ibig sabihin yan, corruption. Palagi nang wala. Alam mo, gaga, iniisip kagabi, habang mahihiga na ako, ano kaya magandang artikulong isulat ko for next Monday? Naisip ko, mukhang kailangan talaga yung Duterte tandem. Kasi parang bumalik na naman tayo dun sa una kong isinulong na tumakbo yung Duterte kasi nga grabe ang korupsyon, grabe ang droga, grabe ang kriminalidad, walang infrastruktura. Kaya naisip ko na itong taong itong kailangan, mukhang bumalik na naman tayo.
Kaya parang yan ang gagawin kong artikulo. Kailangan bumalik na ulit tayo sa dating namamahala at yung kanyang mga may kagaya ng kwalifikasyon. Kung hindi, talagang walang mangyayari talaga sa atin. Correct. Kailangan na natin ng We're Duterte. back to zero. Back to zero, Attorney Sal. Tama ka dyan. Pero gusto ko sana, Attorney Sal, may balik yung nangyari nung time ni PRRD na tapos sila, Attorney Sal, na hindi makarating yung mga balikbayan boxes dun sa mga kamag-anak ng mga OFW sa abroad na nagpadala ng mga balikbayan box kasi alam nila magagalit si PRRD, Attorney Sal. So na, ganun din, Attorney Sal, na in this administration, in this government, yung matatakot yung mga kriminal, hindi yung mga law-abiding citizen, Attorney Sal. Kasi sabi ni PRRD, pag hindi yan nakarating sa mga dapat paratingin, pakakainin ko sa iyo yung mga karton. Alam mo, Attorney Sal, lahat naman, I think siguro may isa sa bawat pamilya natin dito, may kamag-anak, malayong kamag-anak, or kakilala na nag-OFW at itong mga Burmans talaga nakakatanggap talaga ng mga balikbayan box, Attorney Sal. And each family, Attorney Sal, may kamag-anak na OFW. They are looking forward kung ano yung laman dun sa balikbayan boxes kasi hindi lang naman yung goodies, hindi lang naman yung mga important goods na makikita mo doon. It's the labor of love ng mga mahal nila sa buhay na nasa abroad na for how many months talagang pinaglaanan nila ng oras at panahon na makalagay ng something doon sa balikbayan box na yun na makakarating sa pamilya nila before matapos ng taon, Attorney Sal, di ba? So, syempre masakit din yun sa mga OFWs na for how many months sila pinaghandaan yung laman ng balikbayan box. Malalaman lang nila sa balita hindi makarating on time sa family nila. Paano wala ng takot ngayon? Nakikita nila na ang gobyerno ngayon magnanakaw. Siyempre, gagayahin na rin ng mga ordinaryong mamamayan yan. Lalo na kung wala rin takot sa batas. Kaya totoo ang winiwika na nasa pamumuno talaga, no? Ang magiging kaayusan ng bansa na noong si Duterte talagang takot na takot ang sambayan ng Pilipino. Ngunit ngayon, ayun, naglalabasan na ang korap na gobyerno at ang mga magnanakaw. Because of corruption. Correct. Yan lang ang kaligayahan ay may dudulot mo sa panahon ng Pasko, hindi pa nakakarating. Oo nga. Come on. Wag na natin ipitin yung mga balikbayan boxes. Nakakahiya kung na tayo na may trabaho tayo, Attorney Sal. We have a decent job dito sa sa Bureau of Customs pa tayo nagkatrabaho tapos iipitin natin yung yung pinaghirapan ng kapwa natin, Sino commissioner? Let's call him out. Yes. We have Ang pangalan ng... I think we have a new commissioner, Attorney Sal, kasi diba nag-resign. So... Nag-resign nyo, pinalitan nyo, pinaresign. Sino ngayon? Sino yung bago? Sige, si Commissioner Rubio pa rin ba? I'm not sure, Attorney Sal, if it's Commissioner Benvenido Rubio pa. Let me check. Let me double check po. Pero dapat tatawagan natin ng pansin ng Presidente Marcos Jr. Mr. President naman, pumili ka naman ng matitino. Kinakalagkad ka na nga ng mga yan ang pinapalit mo pa kung mga kagaya nung sino na nga yung sa DOT, sino na nga yung sa migration? Sorry, Attorney Sal, I stand corrected. Hindi taga-customs yung nag-resign, taga-immigration yun. Immigration. Sino na nga yung sa yung sa bagong departamento na in-appoint nila na galing sa DOLE? Yung kaibigan mo? Lakak ba yun? Hindi ko maintindihan kung bakit napakasama ng reputasyon nun. Di ba? Ayaw bayaran yung isang airlines na ginamit natin. Yung pala, nandun lang sa kanyang cheque. Kung hindi ko pa tinawagan yung Secretary Bello, hindi niya ibibigay. Pinabalik-balik niya ron, pinabalik-balik. Hindi mo alam kung humihingi o naghihintay ng lagay. Asus Mario. Tapos ngayon sekretaryo ng departamento naman, Mr. President. Ano ba yan? Teka muna. Akala ko tatanungin binabanatan si briefing na naman. Dahil yung ng plenary at nasa beach. Nasa beach. Ang ibig kong sabihin sa inyong lahat na ang Vice Presidente ay hindi obligado na umattend sa budget hearing,
hindi rin siya obligado umatid sa plenary. Correct. Kasi gaya nga na sinabi niya, she's leaving it to the discretion of Congress to approve or disapprove, to reduce or not. Kaya, kasi nagpresenta na ho siya eh. Nagpresenta na siya eh. Napakitalyado na nga ng presentasyon. Huwag na kayo itong mga kongresistang ito. Huwag na kayo magtaka kung bakit ayaw niyo kumatin. Kasi nga, hindi naman yung ginagawa yung dapat yung gawin. Kasi hinihiya ninyo eh kung ano-anong mga paninirang ginagawa niyo sa pamamagitan ng pagtatanong niya. Tama. But despite that, hindi pa rin siya obligadong pumunta. Atiko TV, Attorney Sal, tama po ba na para sa mga death penalty for corruption, reduce the population, bumalik ang mga Filipino sa pagkatanim ng mga kahoy? Pagkatanim ng mga kahoy. Pagtanim tayo ng mga kahoy. So, yung death penalty para mabuhasan ng population, ibig sabihin ganun na kadami. Corrupt sa bansa, mabawasan ang populasyon natin, Attorney Sal. Correct. Wala naman kay Marites Alison, bakit po kasi kung sino pa yung matitino ang isip, yun pa ayaw pumasok sa politika, Attorney Sal? Kasi nga, nagiging useless exercise pag pumasok ka sa politika. Kasi nga, ang reality talaga, because of the majority, walang formal education. Talagang walang pag-asa manalo yung matitino. Wala naman kay Albert Suito, magandang umaga po. Tanong ko lang po kung tao na laging naglalaro ng baril at mayroon din siyang air gun, nilalaro niya sa maraming mga empleyado, bawal po ba yun, sir? Kung wala siyang lisensya, bawal yun. Bakit kailangan ilalaro niya yun sa harap ng kanyang empleyado? Nasakit mo. Marami akong baril, may air gun ako. Pagkalog ng kayo tamaan. From Ida Almario, sabi, good morning, Attorney Sal. All SM9 and workers, team ng SM9 are with an integrity and they're very articulate, intellectual. Salute. Maraming salamat po. Another thing, yun yung mga pinag-usapan natin yung fake accounts, kung pwede lang ho, lahat to yan ay peke. Ang tunay lang yung account ko, ang account ko ay Salvador, Sal Panalo, Panelo, yun ho. Yung mga iba dyan, Sal Panelo, Salvador Panelo, Attorney Panelo, kung ano pang Panelo, fake ho lahat yun, huwag kayong maniniwala dun. Basta may panalo, yun yung sa'yo at misang. May Panalo meron. Kasi may blue eh. Merong blue naka... May blue badge, may blue check. Oh.